Sa hilagang bahagi ng Bulacan, may isang tahimik ngunit masiglang bayan na kilala hindi lamang sa kanyang kasaysayan, kundi sa matibay na pananampalataya ng kanyang mga mamamayan, ang bayan ng Santa Maria. Bago pa man dumating ang modernong panahon, ang Santa Maria ay isa ng pamayanang pinagbuklod ng panalangin, pagtutulungan at pag-asa. Sa sentro ng kanilang buhay ay ang simbahan, isang matayog na gusaling nakatanaw sa buong bayan. Tila isang ina na walang sawang nagbabantay sa kanyang mga anak. Ang patrona ng bayan ay ang La Purísima Concepcion, ang mahal na Birheng Maria sa kanyang kalinis-linisang anyo. Sa kanya lumalapit ang mga tao tuwing may tagtuyot, sakit, digmaan o mabibigat na pagsubok. Sa kanya iniaalay ang mga panata, kandila at taimtim na dasal. Ngunit may isang bagay na kaagad napapansin ng mga bumibisita sa Santa Maria. Ang pista ng bayan ay hindi ipinagdiriwang tuwing ika-8 ng Disyembre. Ang opisyal na kapistahan ng Immaculate Conception sa simbahang Katolika. Sa halip, ito ay ginaganap tuwing unang Huwebes ng Pebrero. Bakit nga ba ganito? Ang sagot ay nagmumula sa isang alamat na minana ng salin-salin lahi. Isang kwentong hinubog ng pananampalataya, pagkawala at himala. Dumating ang panahon ng digmaan. Ang dating katahimikan ng Santa Maria ay napalitan ng takot at pangamba. Dumaan ang mga sundalo sa bayan at ang mga mamamayan ay napilitang magtago, lumikas at iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Upang maprotektahan ang banal na imahen ng La Purísima Concepcion mula sa kapahamakan, ito ay itinago ng mga deboto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naganap ang isang masakit na pangyayari. Nawala ang imahen. Lumipas ang mga araw, mga linggo, at maging mga buwan, subalit hindi ito matagpuan. Ang simbahan ay nanatiling bukas. Ngunit ang altar ay tila may malaking kakulangan. Isang presensyang hindi kayang palitan ng anuman. Para sa mga taga Santa Maria, ang pagkawala ng imahen ay hindi lamang pagkawala ng isang estatwa, kundi pagkawala ng kanilang sandigan sa pananampalataya. Araw-araw silang nagdasal. Sama-sama nilang inialay ang kanilang panata at pag-asa, umaasang muling magbabalik ang mahal na Birhen sa kanilang piling. At sa gitna ng taimtim na panalangin, nagsimulang umusbong ang isang himala. Isang gabi, ayon sa salaysay ng matatanda, isang debotong taga Santa Maria ang nagkaroon ng kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang isang babaeng nagliliwanag, nakasuot ng puti at bughaw. Tahimik ngunit malinaw ang kanyang tinig. Itinuro niya ang isang liblib na lugar, isang munting kubo, malapit sa ilog, sa hangganan ng Bulacan at Nueva Ecija. Pagkagising ng deboto, dama niya ang bigat at katotohanan ng panaginip. Hindi niya ito binaliwala. Agad niyang ibinahagi ang kanyang nakita sa mga opisyal ng simbahan at sa kapwa deboto. Isang pangkat ang nabuo. Bit-bit ang panalangin at pag-asa. Sila ay naglakbay patungo sa lugar na itinuro sa panaginip. At doon sa isang tahimik at halos nakalimutang pook, kanilang natagpuan ang matagal nang nawawalang imahen ng La Purísima Concepcion. Buong galak at pagluha, dinala nila ang imahen pabalik sa Santa Maria. Tumunog ang mga kampana ng simbahan at ang buong bayan ay nagdiwang sa muling pagbabalik ng kanilang ina. Ang pagbabalik ng banal na imahen ay naganap sa unang Huwebes ng Pebrero. Para sa mga taga Santa Maria, ang araw na iyon ay hindi basta isang petsa sa kalendaryo. Ito ay araw ng biyaya, araw ng katuparan ng panalangin at patunay ng buhay na pananampalataya.
Bilang pasasalamat, nangako ang buong bayan na taon-taon ay ipagdiriwang nila ang pista ng La Purisima Concepcion sa mismong araw na iyon, ang unang Huwebes ng Pebrero, bilang pag-alaala sa kanyang pagbabalik at patuloy na paggabay. May isa pang mahalagang alituntunin na sinusunod ang bayan. Kapag ang unang Huwebes ng Pebrero ay tumapat sa ikalawa ng Pebrero, ang araw ng Candelaria, ang pista ng Santa Maria ay inaayos o inililipat sa ibang araw ng Pebrero. Ginagawa ito bilang paggalang sa isa pang mahalagang kapistahan ng simbahan. Sa ganitong paraan, parehong napapahalagahan ang tradisyon ng bayan at ang kabanalan ng mga pista ng pananampalataya. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang panatang ito ay nananatiling buhay at sinusunod ng buong pamayanan. Ang alamat na ito ay paalala na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa eksaktong petsa, kundi sa alaala, panata at pasasalamat ng isang bayan. At habang patuloy na tumutunog ang mga kampana ng simbahan taon-taon, muling binubuhay ang alamat. Isang paalala na sa gitna ng pagkawala, may pagbabalik. At sa gitna ng pagsubok, laging may himala.